At ito na nga, hawak kamay ko si Mrs. habang inilalabas na ng doktor si baby sa tiyan ni Mrs. Nang marinig ko ang iyak ni baby, grabe yung tuwa ko dito. At pasasalamat kay Lord, nasabi ko talaga, yes, thank you Lord. At alam nyo ba na ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko bilang isang ama. Kasi hindi lang kasama ako sa operation ni Mrs. kundi pinayagan din ako na ako ang magputol sa pusod ni baby. January 3, 2025, katapos lang talaga ng putukan dahil sa pagsalubong natin sa bagong taon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang putukan dahil ngayong araw din ang araw na pagputok ng tiyan ni Mrs. Araw na ng kanyang panganganak. At dito sa St. Luke's BGC, si Mrs. manganganak. Morning, this is the day. Good luck, Mama. God will protect you. Time check, alas 9 na ng umaga nang sunduin si Mrs. ng mga nurse para dadalhin na sa operating room. At dito rin nag-umpisa ang aking kaba dahil sa pang-apat na ni Mrs. na masisaryan. At para malaman nilang yung pangatlo na baby namin na si Kaylee ay kinuha ni Lord kaya di mawawala yung trauma naming mag-asawa dahil sa pangyayaring yun. Pero ganun talaga, only God knows why. Alas 9:15 na ng umaga, eksaktong pinasok na si Mrs. sa operating room. Habang hinihintay ko ang tawag ng nurse para pumasok sa operating room, wala namang tigil ang aking pagdadasal para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Sa eksaktong 10:15 AM ay tinawag na ako at agad na pinagbihis ng pang-operating suit dahil ni-request namin na kasama ako sa buong operation. Sa sobrang kaba ko nga, napatapik pa nga ako sa dibdib na all is well, all is well, all is well. Kung nalala nito sa palabas na isang Indian movie. At ito na nga, hawak kamay ko si Mrs. habang inilalabas na ng doktor si baby sa tiyan ni Mrs. Nang marinig ko ang iyak ni baby, grabe yung tuwa ko dito. At pasasalamat kay Lord, nasabi ko talaga, yes, thank you Lord. At alam nyo ba na ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko bilang isang ama. Kasi hindi lang kasama ako sa operation ni Mrs. kundi pinayagan din ako na ako ang magputol sa pusod ni baby. First time ko to kaya grabe kinakabahan ako na masaya na hindi ko may paliwanag. Basta ang narinig ko lang ang sabi ng doktor, sige na putulin mo na ang pusod. At pagkatapos sabay-sabay silang nagsigawan na congrats daddy. Grabe talaga yung moment na to. Pagkatapos ko maputol ang pusod ni baby ay agad na siyang nilinisan ng mga nurse. At ito na ang unang hawak ko kay baby na galing pa mismo sa tiyan. Sanay na si daddy maghawak ng baby. Ayan. Okay. O di ba? Di pagkaila, kamukha ko si Baby Zob. Yes, ang name niya ay Kevin Zob na ang ibig sabihin ay matipunong hari o handsome king. Grabe ang laki ni Baby Zob kasi tumimbang lang naman siya ng 3.7 kilos. Habang tinatay pa si Miss at tulog pa dahil sa operation na ay nilapit ko si Baby sa kanya at hindi alam ni Mrs. na kasama ako sa buong operation. Sa kanan niya nalaman nung nagising na siya. Dahil January baby si Zob ay may special pictorial kami. O di ba? Bongga talaga dito sa St. Luke's. After ng pictorial ay pinaakyat na agad ako sa room dahil dun pa muna sila Mrs. at Baby sa recovery room. So yun, kakalabasan natin sa operating room sa Pescat. Siyempre mag-ina ko. Dito tayo sa room. Ayan, dito na ako sa room. Baby is safe na king. So, iakyat na sila mamaya dito. Sikat naman, tinatahi pa. So, after 3 hours, 3 to 4 hours sa recovery room, iakyat siya dito. Kasama si baby. So, magsi 6 o'clock mga kato. Iakyat na sa misis saka si baby sa kwarto. Ito na tayong third floor. Ito sila sabihin natin. Let's go. Ang prep ng mama eh. Kita ka sa buong operation mo. Kita ka. Andun ako. I hold your hands. Ito na si Baby Zob at mamitan niya ang kanyang brother na si King at ang kanyang big sister sa Italia. Endorse ko lang kayo mga sa bedside. Ito was Siyempre, hindi magpapahuli ang lolo daddy niya at mami lola. At naano na namulat na. Kaya tayo maiingi sa chat sabi. Ba't kaya ganun ano? Ang saya pag may baby kung yung tipong lahat kami nakafocus na sa kanya. Grabe naman din yung regalo ng St. Luke's kay baby. May kumpletong set ng baby needs at may stroller pa. O di ba? Ang bongga. At bongga din ang bayarin. Oh my God! may diaper. At ito na ang unang pagdede ni Zob. O diba, super cute niya at nagsimula na siyang mamulat. Yes, breast milk yan na galing sa ibang mami kasi nga si Mrs.
3 days pa bago mag-produce ng breast milk, ganun talaga siya. Kahit dun sa dalawa naming anak, si King at si Talia. Pansamantala muna, provided pa ng St. Luke's ang milk ni Baby Zob sa ngayon. Ito na, at first night na kasama namin si Baby. At first night, para alagaan namin siya. Tulog na tulog, oh. Oh, tabihin sila ng mama niya. Oo, punta ka. Baby Zob. Alas 4 madaling araw, gising siya. Madaling araw na nga pala, di ko na malayan, nakatulog na nga ako ha. Pero si Baby, gising, di ba? Normal sa atin mga daddies yan. Yan, good morning. Second day na ni Baby Zob. Nagpa-araw kami. Hello. Hello. Oh, sarap-sarap ng tulog sa araw, oh. Pangalawang araw na namin dito sa hospital, kaya inayos ko na rin ang birth certificate ni Baby. Pangalan niya ay Kevin Zob Llagas Samuya. Pangalawang gabi na namin dito at napapansin niyo ba na kaya nang tumayo ni Mrs. mag-isa at kargahin si Baby Zob kahit cesarean siya. Yes, ganun yan si Mrs. sa sobrang tapang yan. Kahit mga nurse dito nagulat kasi wala pang 24 hours, tumatayo na yan mag-isa at nagsi-CR pa mag-isa. Kaya ako, tiklop ako dyan kay Mrs. Pag sinabi niyang uwi na agad ako. Pero biro, hangang-hanga talaga ako sa katapangan ni Mrs. At mahal na mahal ko yan. At ito na yung unang araw ng pagpapaligo kay Baby Zob. Nakakatuwa nga kasi sobrang laki niya. Akalain mo parang 2 months old na si Baby. At ito rin kasi yung araw na uwi na kami. Kaya yes, thank you Lord. Safe na yung mag-ina ko. Makakauwi na kami sa bahay. Uuwi na si Zob. Kanya alam mo una. Ang takip pa ng mukha ni Zob. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng nagdasal na maging ligtas ang operasyon na mag-ina ko. Maraming salamat din Lord. Thank you po. Yeah, uwi na si Baby. Hello. Napaalam si Baby na uwi na siya, oh. St. Luke's boy, uwi na.